Basa po tayo ng Biblia. Genesis chapter 6. Ang kasamaan na sangkatauhan. Napakarami ng mga tao sa daigdig ng panahon iyon. Nagkaroon sila ng mga anak ng babae nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda. Ang mga ito, pumili sa kanila ng kanyang-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng mahabang panahon ang tao, sapagkat siya'y makalaman, hindi na lalampas sa 120 na taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nang panahon iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila'y ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higante iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya labis na ikinalulungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot ko, nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham, at Japher. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayan nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Bubunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwang, at 13.5 metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metro pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat na may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati asawa nila, at pumasok kayo sa barko
magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-iisang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Yun lang po. Maraming salamat.